Magandang araw mga kaibigan. Ito, nagsalita na ulit si ex-Congressman Saldico. Yung part 2 na sinasabi niya, ito, tinupad na. Nagsalita na siya tungkol sa pagdi-deliver ng baso-basurang pera. Ito, pakinggan natin. Punta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Part 2. Again, Part 2. I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Yun. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Patay sila ngayon, Yan, yung mga mali-maleta. Yan ang mga basura. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya, imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yan. May part 3 pa. Grabe. Ang nag-deliver papunta sa bahay.
At least, kung ano ang mga sinabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, sa bunganga mismo ni Saldico, tama, nag-deliver nga. To me, that's more than the evidence. Kahit hindi pa ito sinumpang salaysay, kahit hindi under oath, na vindicate si Orly Gutesa, na vindicate si Senator Marcoleta. O abangan, may part 3 pa daw. Basa lang ko sa mga comments. May part 3. Josefina Sales, sa katotohanan lang talaga. Camille Capote, no need na mag-oath dahil kung merong mangmalam sa lahat, si Saldico yon. Totoo yan lahat. Michael Maglasang, good job, Congressman. Roel Eroy, kung nasa katwiran ka, Congressman, ipaglaban mo, huwag mo hayang baliktarin nila ang tama. Gagawin mo lang ang tama at nalalaman mo. Nagiging, ang dami ng supporter ni Saldico. Jalne Sama, alam ko po totoo ang sinasabi mo, pero ito po ay malaking sakripisyo sa buhay mo, pati pamilya mo. Fahad Abdullah, good job sir at bumawi ka sa taong bayan. Galit kami sa iyo, pero dahil sa ginawa mo, malaking tulong yan para malaman ng lahat kung sinong mastermind. Although alam naman talaga namin kahit di ka nagsalita, malaking tulong yan. Yes, taong bayan, hindi naman tayo 8-8, alam na natin. But ngayon, sa nagsalita siya, ay talagang klaro. Kahit hindi na yon under oath, court of public opinion ang labanan ngayon. Ako, paniwalang paniwala ako dito kay Saldico. Abangan natin ang kanyang part 3. Ren Abukot, hi Kong, wish ko kay Lord na ingatan ka para lumabas ang katotohanan. Huwag niyo pansinin sinasabi ng taong nababayaran. Salamat, nagsalita na po kayo ng katotohanan, Sir Saldico. Ano pa? Siguraduhin mo, Saldi, lahat ng ebidensya ay valid. Yung mga mali-maleta, yun na yung sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. So ano ngayon? Ang isasagot na naman ni Auntie Claire. Ano ang isasagot ni Senator Lacson? Ano ang sasabihin ng Malacanang? Bahala na. Taong bayan ang magpasya dahil ang labanan ngayon muna is Court of Public Opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para makapagpatay sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O si Lolo ang matagaan og yero nga mag-atop siyang balay. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga bustos na gyud yang abuan ni Lolo. So matod ni ang kuan nga tuluan na giapit-apit na ng mga yero. So makita nimo. Kung muulan tuluan na gid kay sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay niya tagaan man sila gyero, mag-atop sila karon. So mo nilang ilang atupan. Na ilang tulgananan kay ulanan na sila kung kuan sila, kung mabasa sila ulan, kung mag-ulan. Mo ni ang ilang atupan nga ilang balay. Pasabok. Nato si Lolo o si Lola sila pag-atop sila balay. So managid og atop ang managid Lola o Lolo ang ilang balay. So kita gid nimo ba nga nindot na kayo kay na managid og taod ang yero. Ug karon atong pangutan-on karon si nanay ug tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop nga yero. So unsa inyong masulti tatay ug nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay? Salamat sa Ginoo nga natabangan kami. Ulanan. Oo. So pila na imong edad tay? 63. Si nanay
66. So namoy anak. Naa. So tanan na namin yo. Tanan na. So Walo ako. pila ka tuig ni ang inyong balay nay nga nainato na nga giapid-apid na lang ang yero. Napulo na. Sige. At sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, salamat po.